maipahayag ang ating mga pag-aaral at ang mga kapatid ay mapalakas sa pananampalataya. Amen. Kaya nga po tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa mga pagkakataong pinagkakaloob niya sa atin upang tayo magkasama-sama na mag-aral ng kanyang banal na salita. Sa lahat po ng ating mga tumatangkilik sa programang ito at patuloy na sumusubaybay, naway patuloy na mapa sa inyo ang biyaya ng ating Panginoon. Tayo po ay nasa ikatlong serye na ng atin pong pag-aaral at ang pamagat po nito ay pagtingin sa tao sa pamamagitan ng mga mata ni Jesus. Bakit kinakailangan tayong tumingin sa mga tao gamit ang mga mata ni Jesus? Kinikilala natin si Jesus bilang dalubhasa at larangan sa pag-abot sa mga tao. Nakikita ni Jesus ang mga tao hindi tulad kung ano ang mga ito, ngunit kung ano ang maaaring maging siya. Nakikita niya ang kanilang potensyal para sa kaharian ng Diyos. Nakikita niya ang mga banal na nananabik sa bawat individual na makilala ang Diyos. Nakikita ni Jesus ang mga lalaki at mga babaeng maaaring mahikayat at para sa kanyang kaharian. Nakita niya si Pedro na magiging mangangaral ng Ebanghelyo mula sa kanyang pag-uugali bilang mangingisda na magaspang at maingay. Nakita niya rin si Juan at si Santiago bilang magiging masiglang tagapagpahayag ng kanyang biyaya. Nakikita ni Jesus ang mga tao bilang kandidato sa kanyang kaharian. Ang katanungan ay, paano tayo magkakaroon ng kagaya ng kanyang pagtingin sa mga tao? Paano kung ang tingin natin sa mga tao ay hindi sila interesado sa ating pabalita? Ito po ang pag-uusapan natin sa atin pong gagawing talakayan. Bago po tayo dumako dito, atin munang hilingin si Pastor Ilioma na manalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos na nasa mga langit, muli po kami ay mag-aaral ng inyong mga banal na salita at nais naming ang inyong banal na espiritu ang pumatnubay at magbigay ng karunungan. Pahintulutan po ninyo ang bawat isa sa amin na maunawaan ang bawat paksa na aming tinatalakay upang kung magkagayon, maaari naming ibahagi ito sa aming kasambahay, mga kaibigan at mga nasa aming kapaligiran. Ingatan po ninyo kami ni Pastor Sabat sa pag-aaral ng inyong salita na huwag kaming masinsay kundi ang iyong banal na kalooban ang maidiin sa aming pagtalakay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Nais ko po kayo ayayahan buksan ang inyong mga kasulatan para sa ating pong susing talata na masusumpungan sa Mateo Kapitulo 4, ang talata po ay 19. Mateo Kapitulo 4, ang talata ay 19. Ang sabi po dito ay ganito, "At sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamalakaya ng mga tao." Ang talatang iyong binasa, Pastor, ay nasa ika-4 na kapitulo ng aklat ng Mateo at katatapos lamang ng ating Panginoong Hesus ay tuksuhin doon sa ilang ng dyablo upang subukan ang kanyang commitment at pagtatalaga sa gawain ng pagliligtas ng kaluluwa na siyang misyon na ating tinalakay noong nakaraang linggo. Subalit, ating ididiin na nagpasimula ang ating Panginoong Hesus na mangaral at tumawag ng mga lalaki na maaaring tumulong sa kanya. Ang tawag dito ay mga alagad o mga disipulo. Ang background ng iyong talata na binanggit at tinura ng ating Panginoong Hesus ay naka-address sa mga unang mga alagad. Hindi po lahat sila kaagad ay natawag, kundi may mga ilang magkakapatid doon sa Galilea na tinawag upang sumama sa kanya at ang tungkuling ipagkakaloob sa kanya ng ating Panginoong Hesus sa kanila ay ang maging mamamalakaya o fishers of men. Sapagkat ang mga lalaking ito, ang gawain nila ay mamamalakaya ng mga isda doon sa Sea of Galilee. Nang tawagin nga sila na lisanin ito, ay sila'y magiging mamamalakaya ng tao upang dalahin sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Napakaganda nitong ating tinatalakay para sa araw na ito, na kung saan ay pinapakita dito kung paano tumingin ang Panginoong Hesus sa mga tao.
at kanyang ah, tinitingnan ito pong mga unang mga disipulong kanyang tinawag na sila'y maaaring magamit para sa misyon ng Panginoong Hesus. Subalit, meron pong dalawang yugto na pinapakita dito sa kasaysayan bakit pinagaling ni Jesus ang bulag na lalaki sa Betsaida. Ayan, sa tala sa Marcos, Pastor, ay naroon yung tagpo na pinagaling ng Panginoon ang isang bulag doon sa Betsaida. Marcos 8, at ang iyong katanungan, ano yung dalawang yugto o bahagi noong pagpapagaling doon sa lalaki na bulag doon sa Betsaida? Basahin natin yung immediate na tugon. Marcos 8, talatang 22. At nagsidating sila sa Betsaida at dinala sa kanya ang isang lalaking bulag at ipinamanhik sa kanya na siya'y hipuin. Ayan, ang ating Panginoong Hesus ay itinerant preacher. Siya ay nagpupunta sa mga bayan-bayan. Ito yung tinatawag natin na humayo. Pumupunta ang ating Panginoong Hesus. Siya ang naghahanap ng mga lalaki at babae na pwedeng maging kabahagi ng kanyang kaharian at pagtubos na iniaalok. Kaya nga, pagdating nila doon sa lugar, specific yun, Betsaida, dinala ng kanyang mga alagad ang isang lalaki na may karamdaman, at ang karamdaman niya ay siya ay isang bulag. So, ang unang stage na ating makikita rito, konektado doon sa paksang ating tinatalakay na pagsaksi, ay may mga tao na magdadala ng kanilang kapwa-tao sa Panginoon. May karamdaman na dapat mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Ang ikalawa ay, ang sabi doon ay, ipinamanhik nila. They beg, sila ay nagkaroon ng pagsusumamo, sila ay nag-intercede, kung gagamitin natin yung terminolohiya na ating tinatalakay, na magitan sila upang mapalapit ang lalaking ito sa paanan ng ating Panginoong Hesus. So dito sa kasaysayang ito, Pastor, makikita natin na tila kahit na yung bulag, hindi siya naniniwalang siya ay mapapagaling ng Panginoong Hesus. Pero yung nagdala sa kanya, nasa kanilang paniniwala na sila na ang may sakit na ito ay kayang pagalingin ng ating Panginoong Hesus. Tama yun, Pastor. Marami ang ganon na tagpo, pero ang prinsipyo na ating idinidiin ay may magdadala sa isang tao, siya may naniniwala, siya may nagdududa, siya may mga pag-aalinlangan, basta dalahin mo siya. Ang Panginoon at ang Banal na Espiritu ang gagawa sa kanyang buhay at puso kung tutugon siya at susunod sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga pala ang napakagandang prinsipyo ay dalhin natin ang mga tao kay Jesus na mayroong pakpak ng ating pananampalataya. Ngayon, Ayan. paano ang medikal at ang espiritual ay maaaring magkaroon ng isang bahagi sa pagpapagaling at sa ministeryo sa nawaglit? Ayan, papansinin natin na alam niyo, ang mga himala ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ay tatlong grupo lamang. Meron yung tinatawag nating healing miracles, meron din yung tinatawag nating nature miracles, yung pagpapagaling na yung mga mirakulong nangyayari through nature, yung may unos, pinatigil, yung pagpaparami ng tinapay. Ang tawag doon ay nature miracle. At yung huli ay yung resuscitation miracle o yung pagbuhay sa patay. Ang pinakakakaunti doon ay yung pagbuhay sa patay. Tatlo lamang. Ang pinakamarami ay ang pagpapagaling. Sa record ng Ebanghelyo, the healing miracle, babaeng may sakit, bulag, yan ay bingi, siya ay dinudugo o ano pamang karamdaman, nilalapit nila sa Panginoon. Unang-una, yung physical na karamdaman. Ididiin natin yan. So, kinakailangang maibsan yung hirap at pain na nararamdaman ng tao bago dalahin yung spiritual na kalalagayan niya at mapatawad. At ang ating Panginoong Hesus laging pinag-uugnay niya itong dalawa, physical healing at saka yung spiritual restoration and forgiveness. Basahin natin ang tala ni Juan, ang pinakabata sa mga alagad, na nagsulat ng prinsipyong ito, Pastor, bilang isang wish o isang
nasa niya doon sa isang elder, doon sa church na kanyang itinalo. 3 John o ikatlong Juan, Kapitulo 1, talatang 2. Iisang kapitulo yon, kaya nga, versikulo 2. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng paginhawa ng iyong kaluluwa. Ayan, bumuti ka at guminhawa ang iyong katawan. Ang prinsipyo dito ay, ang kausap dito ni Juan ay yung Gaius, na isang elder na kagaya niya na marahil ay tumatanda na. Ayan, so napakaganda. Dahil sa pagtanda natin, ay kinakailangan alagaan natin ang ating sarili, yung kalusugan natin physically, subalit ang pinakamahalaga sa lahat ay yung ating paglago sa spiritual, yung kaluluwa na dapat inihahanda natin kung tayo man ay mamatay sa physical, ay nakahanda tayo na humarap sa Panginoon kung siya'y muling magbalik. Ito yung relationship na kinakailangang tignan nating mga sumasaksi. Una, yung physical na pangangailangan ng tao, mayroon siyang karamdaman, yun ay dapat maibsan at mapagaling bago natin idulog sa kanya yung prinsipyo ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. At ang napakaganda dito, Pastor Ilyoma, ang ating Panginoong Yesus, alam niya kung ano ang kanyang bibigyan ng pansin sa buhay ng isang tao bago ilapat yung espiritual na pangangailangan ng isang tao. At dito nakikita ng ating Panginoong Yesus ang puso ng tao kung paanong tatanggapin niya ang ebanghelyo na kanyang inaalok. Ngayon, dito sa banal na kasulatan ay mayroon pong leksyon tungkol naman doon sa pagtanggap. Ano ba yung makasaysayang background nitong puot at ng hidwaan sa pamamagitan ng Samaritano at ng mga Hudyo? Dahil kung bakit natin naitatanong ito, dahil mula sa katanungan ito, makikita natin kung paano tinitingnan ng Panginoong Hesus ang mga taong nakapaloob dito na mayroon siyang mata ng kalangitan. Ayan, Pastor, bigyan natin ng kaunting background dahil ang ating mga taga-subaybay ay marahil ay may ilang mga baguhan na nag-aaral. Ang bansang Israel ay nagsimula kay David, kay Saul, bago kay David at saka kay Solomon. Ito yung tinatawag nating United Kingdom of Israel, ang iisang kaharian ng Israel. Subalit, nang si Solomon ay mamatay, ang ikatlong hari, yung kanyang anak na humalili sa kanya ay naging mahigpit, pinatawan ng mas malalim na mga buwis, mas mahirap na mga palakad ang kanyang ginawa. Binago niya yung mga palakad ng kanyang amang si Solomon, kaya nga naghimagsik, Pastor, ang 10 tribo in the north, the northern, kaya nga nagsama-sama yan at ang tawag sa kanila ay Northern Kingdom. At yun ay tinawag na Israel mula noon. At yung dalawang tribo sa south, yung Benjamin at Judah, sila naman yung Southern Kingdom o Judah. Now, nais kong idiin na nang sumalakay ang imperyo ng Assyria, the Assyrian Empire, nilusob ang mga nasa north na mga tribo ng Israel, yung 10 Northern Kingdom, at sila'y tinalo at dinala ang karamihan ng kanilang mga lalaki sa pagkabihag sa Assyria. Hindi na sila nakabalik kagaya ng mga nasa Juda na dinala sa Babylonia later na bumalik. Now, papansinin natin, kinuha ang mga lalaki, anong naiwan, Pastor? Mga babae at mga bata ang naiwan doon sa Galilee, ang tawag diyan ay Galilee at Samaria territory. Kasi ang Israel nung panahon ni Jesus ay nahahati sa tatlo. Galilee in the north, that is the northern region. Pagkatapos ay yung Samaria ang nasa pagitan at Judea, yun yung Juda at ang Jerusalem. Now, papansinin natin na ang mga babae na naiwan doon sa 10 northern kingdoms, dahil ang tinatanong mo ay ano yung background, ay inasawa at nilahian ng mga hindi Hudyo na nasa kanilang mga kapaligiran. At ang naging bunga nito, ang tawag ay Samaritano, mga taong hindi pure na Hudyo.
half-breed, ang mga nanay nila Hudyo, pero ang mga tatay nila ay mga mga taga ibang lupain, mga naglilingkod sa mga Diyos-Diyusan. Kaya nga hindi sila tinatanggap ng mga purong Hudyo na nasa South, nasa Jerusalem at nasa Judea. Dahil ang tawag sa kanila ay Samaritano o mga half-breed. Nagsimula ang kanilang alitan nang hindi sila papasukin at maglingkod sa templo at mag-alay ng kanilang mga sakripisyo doon. Kaya nga nagtayo din sila ng kanilang templo doon sa bundok ng Gerizim at doon sila naglilingkod. Kaya nga sa conversation na ating makikita dito sa susunod na bahagi ng ating talakayan, yung Samaritanang babae ay nagtanong kay Jesus. Ang sabi niya, bakit ikaw na sa Hudyo ay nakikipag-usap sa akin? Mula noon kasi 722 BC, during the Assyrian period, hindi na nagkaroon ng tamang ugnayan at nagkaroon na ng malaking pader ng kanilang prejudice doon sa mga tao na tinatawag na mga Samaritano. Ayan. Kung makapapansin natin, Pastor, sa mga theological na pag-aaral, makikita natin yung pagkakaiba talaga ng mga Samaritano at mga alagad na maaring nalilito ng pinili ng Panginoong Hesus yung daang Samaritano patungong Galilea. Na nagulat sila, ang sabing ganon, nang hindi pinahintulutan ni Jesus ang sarili na masama sa isang relihiyosong pagtatalo. Dahil dito makikita po natin na kapag tayo na naglilingkod sa Panginoong Hesus, sa naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, tiningnan natin ang ating kapwa bilang isang kaaway, hindi natin magagawang madala siya sa pag-aaral ng Ebanghelyo at matanggap niya ang ating Panginoong Hesus. So dito kakaiba ang paraan ng pagtingin ni Jesus sa babaeng Samaritana, na kung saan makikita natin na tiningnan niya ito hindi bilang isang kaaway, kundi bilang tatanggap ng kanyang alok na pabalita. Tama yun, Pastor. Maganda yung iyong idiniin at nais kong sabihin sa inyo na nung unang panahon, ang ating Panginoong Hesus at ang mga alagad, taga Galilea. Dadaanan nila yung Samaria. At merong dalawang daan, kagaya ng iyong pinansin. Meron yung long cut at saka yung shortcut. Ang shortcut, dadaan ka sa Samaria. Pero ang long cut ay hindi ka dadaan sa mga tribo na ayaw nilang makita, mas mahaba ang kanilang paglalakbay. Subalit, pinili ng ating Panginoong Hesus na dumaan sa Samaria. Bakit? Ang sabi ng tala, at mamaya babasahin natin, it was necessary, kinakailangan. There yung concept na necessity, yun na kinakailangan siya dahil meron siyang nais makita at yun yung babae na nangangailangan ng kaligtasan at Jacob's well. Yan. Yan. Tingnan po natin kung bakit naman ito ang paraan na ginamit ng Panginoong Hesus na matagal na initinuro sa kanyang mga disipulo at sa bawat isa sa atin sa kwento ng babaeng Samaritana. Magandang basahin natin, Pastor, ang tala at meron pa naman tayong panahon. Dito sa Juan, Kapitulo 4, ang talata ay 3 hanggang 34. Nilisan niya ang Judea at naparong mula sa Galilea, at kinakailangang magdaan siya sa Samaria. Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. At naroon ang balon ni Jacob. Si Jesus nga, nang napapagod na sa kanyang paglalakbay, ay naupong gayon sa tabi ng balon. Mag-iika-6 na nga ang oras. Dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig sa kanya'y sinabi ni Jesus, "Painumin mo ako," sapagkat napasabayan ang kanyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, "Paano ang ikaw na isang Hudyo ay humingi ng mainom sa akin na ako'y babaeng Samaritana? Sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Kung napagkilala mo ang loob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig at malalim ang balon, saan nga naroon ang iyong tubig ng buhay? Dakila ka baga sa aming amang si Jacob na sa amin nagbigay ng balon
At dito'y uminom siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Datapot ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na ibubukal sa kabuhayang walang hanggan. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako huwag mauhaw, ni pumarito man sa ginto kalayo upang umigib pa. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa, sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa at ang nasa iyo'y ngayon ay hindi mo asawa, dito'y sinabi mong katotohanan. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. At sa kanya'y sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ipahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. At sa ganito'y nagsidating ang kanyang mga alagad at sila'y nangagtaka na siya'y nakikipagsalitaan sa isang babae. Gayunmay walang taong nagsabi, ano ang iyong hinahanap o bakit nakikipagsalitaan ka sa kanya? Sa gayoy iniwan ng babae ang kanyang banganang tubig at napasabayan sinabi sa mga tao, magsiparito kayo, tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kayang ito ang Kristo? Nagsilabas sila sa bayan at nagsiparoon sa kanya. Samantala ay pinamamanhik sa kanya ng mga alagad na nangagsasabi, Rabbi, kumain ka. Datapwat sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkain kakanin na hindi ninyo nalalaman. Ang mga alagad nga ay nangag-usapan, may tao kayang nagdala sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo, at tapusin ang kanyang gawa. Ayan, Pastor, napakaganda ng tala ni Apostol San Juan. Wala ito sa Ebanghelyo ni Matthew, Marcos at Lucas. Ito ay unique na record ng ng meet ni Jesus ang isang babaeng Samaritano na hindi maganda ang kanyang lifestyle, lalo na sa pag-aasawa. Kung napansin natin kanina, Pastor, idiniin ang talata sa talatang 4 na kinakailangan si Jesus ay dumaan sa Samaria. Bakit kinakailangan? Kasi nakita niya ang pangangailangan kahit na isang babae lamang na naroon na makilala siya na siyang bukal ng tubig ng buhay. At ang babaeng ito, pag siya'y nahikayat, nakita rin ni Jesus na siya'y magiging isang tapat na saksi na magbibigay ng tamang pabalita sa kanyang mga kababayan na hindi mahihiya dahil binago siya at pinatawad mula sa kanyang pagiging immoral na tao sa harapan ng karamihan. Nang pumunta ang babaeng ito'y tanghaling tapat. Bakit? Kasi ayaw niya na maraming tao doon dahil siyang pinag-uusapan, pinagtatawanan. Subalit ang ating Panginoong Hesus, tinagpo ang babaeng ito, nakita niya ang pangangailangan na mapatawad at ihanda siya na magbigay saksi sa mga taong nasa kanyang kapaligiran. Amen. Pinakikita po mga kaibigan ng kasaysayan ding ito kung anong espiritu mayroon ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, itinuturo sa atin na hindi lamang sa mga alagad, na ang mga may espiritu na katulad ng ating Panginoong Hesus, makikitang lahat ng mga tao sa mga mata ng banal na kaawaan. Ngayon,
Hindi lamang itong tagpong ito ang napakagandang gamitin natin upang ating maunawaan kung bakit kailangan natin ang mga mata ng katulad ng Panginoong Hesus sa pagtingin sa mga tao. Mayroon ding ipinakitang isa pang karakter na nagkaroon ng napakagandang pamamaraan sa pagsaksi. Walang iba kung hindi itong si Andrew o si Andres. Ano ang matututuhan po natin sa espiritual na paningin naman ni Andres bilang paraan ng kanyang pagsaksi? Ayan, pansinin natin, Pastor, ang tala rin ni Juan, Kapitulo 1, ang talata ay 40 at 41. Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na si Simon at sa kanya'y sinabi, nasumpungan namin ang Mesiyas na kung liliwanagin ay ang Kristo. Ayan, Pastor, ang dalawang alagad ay mga tagasunod ni Juan Bautista. Subalit, narinig nila na si Juan Bautista nang bautismuhan niya sa ilog ng Jordan ng ating Panginoong Hesus ay sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalatan, at sumunod si Andres. Now, pansinin ninyo, si Andres sa banal na kasulatan ay laging nakakonekta lamang sa kanyang kapatid na naging popular hanggang sa aklat ng mga gawa, at ito ay si Pedro. Every time ang pangalang Andres ay binabanggit sa Bagong Tipan, naka-attach lamang ito sa kanyang kapatid na siyang nagpakilala kay Jesus, kay Pedro. Now, papansinin niyo, kung wala si Andres, wala ang Pedro na sinasabi nila na isa sa mga haligi ng iglesia noon sa Bagong Tipan. So, ang naging role ni Andres ay nakita niya ang pangangailangan na ipakilala si Jesus sa kanyang kapatid. Unang-una sa lahat, sa membro ng kanyang sambahayan bago nila dalahin ang pabalita sa ibang mga tao at sa ibang mga lugar. Ito ang isa sa pinakamahalaga na nais nating idiin tungkol dito sa alagad na si Andres. Dito, Pastor, ay napansin ko yung bang napaka-simpleng paraan na nais ituro ng Panginoong Hesus upang masumpungan natin yung mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Tila parang sinasabi na magsimula ka kung saan ka Kung nasaan naroroon. ka. Sumaksi kung saan ka inilagay ng Diyos. Tama yun, Pastor. Kaya nga, kung saan ba tayo naroroon? Ay di ang una nating konteksto ay ang ating tahanan. Yung mga kaibigan nating nasa circle natin, yun ang ating magiging unang audience ng pagsaksi. Yan. So kaya mga kaibigan, napakahalaga nitong puntong ito na pinag-aaralan natin pagtingin sa pamamagitan ng mga mata ng Panginoong Hesus, na kung saan itinuturo po rin sa atin na tayo na mga umiibig sa Diyos ay magkakaroon din ng gayong pag-ibig para sa mga tao. Kaya kung nahahanda tayong sumaksi, bubuksan ng Diyos ang daan para sa atin upang magawa natin ito. Ngayon, mayroong napakagandang katanungan dito, Pastor Ilioma, na tinuturo natin ngayon sa pamamagitan nitong karanasan nitong si Andres, yung sumaksi tayo unang-una sa ating pamilya. Pero bakit po ba napakahirap o kadalasan na pangunahan ng ating mga miyembro ng pamilya at mga kamag-anak kay Kristo? Ayan, pansinin natin na ang ating Panginoong Hesus mismo, naranasan yan, Pastor. Siya ay isang sakdal na nilalang, subalit nahirapan siya, na misunderstood siya ng kanyang mga kapatid at kasambahay. Basahin natin ang tala ni Juan, Kapitulo 4, ang talata ay 44, Pastor. Juan Kapitulo 4:44, sapagkat si Jesus din ang nagpatotoo na ang isang propeta ay walang kapurihan sa kanyang sariling lupain. Ayan, narito. Ang isang propeta, ang isang isinusugo, yung term na yun, messenger. Ang isang witness ay isang messenger, isang isinusugo ng ating Panginoong Hesus. Pero siya ay ano daw, ang sabi doon, walang karangalan, walang honor. Hindi tayo pinaniniwala, lalo na kung alam nila na dati kang ganito, ay nagkakaroon ng impact na, nagbibiro lang yan, nagkakaroon lang yan ng
drama sa kanyang buhay. Pero sa paglaon nito at nakikitang talagang may pagbabago sa ating mga buhay, magiging instrumento tayo ng pagbabago sa kanila. Pansinin natin ang tala ni Marcos, Pastor. Kapitulo 6, talatang 4. At sinabi sa kanila ni Jesus, walang propetang di may kapurihan, liban sa kanyang sariling lupain at sa gitna ng kanyang sariling mga kamag-anak at sa kanyang sariling buhay. Ayan, ang talang ito ay nagsasabi na hindi kinilala si Jesus sa Nazaret, sa kanyang hometown. Nang siya'y magbalik na doon, nagpapagaling siya at umuwi siya sa kanila upang ipahayag ang pabalita. Pero hindi siya tinanggap ng kanyang mga kamag-anak, mismo ang kanyang mga kapatid. At ang masaklap dito, Pastor, ay sinabihan pa siya na marahil ang aming kapatid, kamag-anak na yan ay nasisiraan na siya ng bait. O yan, the deeper Greek terminology dito ay he is out of his mind. Siya ay wala na sa kanyang pag-iisip. So, minsan, pati yung ating mga kakilala at kamag-anak, kaibigan, pinagtatawanan nila tayo pag tayo'y nagsaksi at the start. Pansinin ninyo na ito'y sa pasimula ng ministeryo ni Jesus. Ayan. So, sa pasimula, nagkakaroon ng ganong mga karanasan, pero sa paglipas ng panahon, makikita ang pagbabago na dinadala natin sa ibang tao at sa atin mismo may pagbabago, maniniwala sila at ang banal na espiritu gagawa sa kanilang mga buhay. Kaya ang punto dito, Pastor Elioma, kung minsan may mga kapatid tayo sa iglesia o kahit sa kanilang sambahayan na kapag nadama nila na tinatanggihan sila ng kanilang mga kamag-anak o di kaya ng kanilang kapamilya, sila'y tumitigil na sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yes, nagwi-withdraw na. Ayaw na nila. Gusto nilang pumunta sa iba. Ayan. Pero hindi. Ang unang challenge at ang leksyon natin, mga kapatid, ay ang challenge ay bagamat merong negative na impact at the start, ay dapat magsaksi tayo sa mga unang kinalalagyan natin. Where we are, magsimula tayo doon sa pagbibigay ng pabalita. Ayan. Dahil ang ating mga kapamilya at ang ating mga kamag-anak ay nangangailangan ding makilala nila ang ating Panginoong Hesus. Talagang kapag mayroon tayong intensyon na sila'y akayin sa Panginoong Hesus, ako'y naniniwala, bubuksan ng Diyos ang oportunidad upang madama nila ang pagnanais ng Diyos na sila'y makasama sa kanyang sambahayan. Ngayon, ano po ba yung nakikita nyo naman na katulad ng mga apilan ng ating Panginoong Hesus kina Pedro at Juan at ganun din sa hindi pinangalanang nagtatanong na iskriba at magnanakaw doon sa krus? Ayan, pansinin natin, Pastor, kung ano ang similarity nitong mga taong ito doon sa panawagan ng ating Panginoong Hesus. Kay Pedro, kay Juan, doon sa iskribang hindi pinangalanan, at yung lalaki na nakabayubay sa krus. Mateo 4, 18 at 19. At sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, na inihuhulog ang isang lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mamalakaya. At sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Ayan, ang appeal ng ating Panginoong Hesus ay hindi siya nagtanong kung gusto ba ninyong sumama sa akin, kundi inanyayahan niya sila. There is a call. Now, gusto kong idiin ito dahil sa bawat tagpo na ating mababasa, pag lumapit si Jesus, may tawag siya. There is a call na tayo ay sumunod sa Kanya at ibahagi ang pabalita ng kaligtasan sa iba. Ito yung unang bahagi. Tingnan natin ang Marcos, Pastor. Kapitulo 12, 28 at 34. At lumapit ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo, at palibhasay nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila, ay tinanong siya, ano baga ang Pangulong utos sa lahat? Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, o Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na higit sa mga ito. At sinabi sa kanya na iskriba, sa katotohanan, Guro, ay mabuti ang pagkasabi mo na siya iisa at wala nang iba liban sa kanya.
at ang siya'y ibigin ng buong puso at ng buong pagkaunawa at ng buong lakas at ibigin ng kapwa niya na gaya ng sa kanyang sarili ay higit pa kaysa lahat ng mga handog na susunugin at mga hain. At nang makita ni Jesus na siya'y sumagot na may katalinuhan, ay sinabi niya sa kanya, hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos, at walang tao pagkatapos noon na nangahas na tumanong pa sa kanya ng anumang tanong. Ayan, pansinin niyo Pastor, ang susunod ay tinutugon ng Panginoon yung ating mga katanungan, subalit yung mga katanungan yun ay paanyaya na naman na tayo ay maging representative niya sa ibang mga tao. Yan, very basic yan. Every time ng ating Panginoon tumutugon sa mga katanungan ng iba, kagaya ng iskribang ito, ay tinatawagan niya ang bawat isa na tumugon at makibahagi sa pagpapahayag ng kanyang pabalita ng pagliligtas. Ito yung emphasis at kapareho ng lahat ng mga conversation na makikita natin na ginagawa ni Kristo, ito man ay may pangalan o walang pangalan sa tagpo sa Ebanghelyo. Ayan. So, mga kaibigan, atin pong napansin na saan man nagpunta ang ating Panginoong Hesus, kanyang nakikita yung mga espiritual na posibilidad na makita niya na ang mga tao ay kandidato para sa kanyang kaharian kahit na sila ay parang nasa walang katiyakang mga sitwasyon. Ang tawag po natin dito sa abilidad na ito, walang iba kung hindi yung mga mata ng paglago ng iglesia o church growth eyes. Ngayon, nabanggit ko po yung tinatawag nating mga mata ng paglago ng iglesia. Paano tayo, pastor, o magkakaroon o magtataglay nito sa atin pong iglesia? Ayan, bumasa tayo ng mga isa o dalawang talata, Pastor. Mateo 9:36. Maganda itong concept na ito at ididiin natin. Church growth ay o yung pananaw para lumago ang ating iglesia sa pamamagitan ng pagsaksi. Mateo 9:36. Datapat nang makita niya mga karamihan ay nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangahahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Ayan, ito ay tungkol sa ating Panginoong Hesus. Nakita niya ang karamihan na parang mga tupa na walang pastor. Tayo ba, mga kapatid, meron ba tayo noong sense of sensitivity sa mga pangangailangan ng tao na dapat maging kabahagi rin sila ng kaharian ng Diyos? Ito ang tinatawag nating church growth ay yung sensitivity na maramdaman natin, makita natin ng mga tao sa ating kapaligiran ay nangangailangan ng tagapagligtas at kung walang magdadala ng pabalita, sila ay mapapahamak at mawawaglit at hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Meron ba tayo nung pananabik na yon na makibahagi? Nakikita ba natin yung namamalimos, yung nagtitinda sa palengke, yung nagdi-deliver sa atin ng newspaper o ng mga paninda sa panahong ganito na nagdi-deliver ngayon na nakamotor? Nakikita ba natin sila, Pastor, na nangangailangan ng kaligtasan? Everyday, meron kaming pumupunta rito na courier dahil yung business ng aking anak ay delivery at courier. So, everyday, iba-iba. Kahapon ako ang tumanggap. At tinanong ko yung lalaki kung taga saan siya. At ano ang kanyang naranasan? Medyo naligaw pa nga siya dahil first time siyang pumunta. Meron ba tayong pananabik na ibahagi yung ating kaligtasang natamo sa sino mang tao na ating makikita, makakausap at makakasalamuha? Ito yung tinatawag nating church growth eyes. Alam mo, pastor, kapag ka ikaw ay busy, hindi mo makikita yung iyong nasa palibot. Pansinin mo na lang, halimbawa, Ayan, tama ikaw yun. ay dadalo sa pagsamba sa church, ay dahil sa ikay nagmamadali, gusto mong makarating kagad sa church, hindi mo magagawang mapansin kung ano yung nasa iyong palibot. Tama yun, Pastor. Kaya nga, dapat meron tayo yung diniin ng ating leksyon, sensitivity. Yung sensitive tayo na may tao pa lang nasa paligid natin, nandiyan pala yung dukha, nariyan pala yung mga katulong, nariyan pala yung kapitbahay mo na kung minsan ay nakikipag-usap tayo pag ako'y naggagarden tuwing hapon ay nakikipag-usap yung aking mga kapitbahay at panahon para ibahagi. Nagtatanong sila kung minsan. Kaya nga, nung nakaraan ay kami rito, ngayong quarantine ay
nagtitinda kami ng tokwa, pastor, dito sa loob ng bahay. At sila ng mga hindi Adventist ay tinuturuan na ni Mrs. na paano magluto noon para at ibinabahagi yung healthy lifestyle. Kung ano yung paraan na pwede nating ipakita na tayo'y merong unique lifestyle na kay Kristo Jesus. Ito ang dapat nating gawin sa ating mga nasa kapaligiran. Amen. Ngayon natin naman tingnan kung ano ang mga prinsipyo ang ating matututuhan sa pagsaksi mula sa karanasan nitong si Pablo doon sa Troas. Ayan. Segundo Corinto 2:12 at 13, pastor. Na ako'y Segundo dumating nga sa Corinto Troas 2. dahil sa Ebanghelyo ni Kristo at nang mabuksan sa akin ang isang pinto sa Panginoon ay hindi ako nagkaroon ng katiwasayan sa aking espiritu sapagkat hindi ko nasumpungan si Tito na kapatid ko. Datapot pagkaalam ko sa kanila, ako'y napasa Macedonia. Ayan, pastor. Napansin man ninyo yung talatang ginamit ay binuksan ang pintuan. Sinong nagbubukas? Ang Panginoon ang nagbibigay ng opportunity para tayo makasaksi sa ibang mga tao. Kung minsan naman, merong karanasan si Pablo na isinasara ang pintuan. Kaya kinakailangan siyang lumipat dahil may persecution. Pero pag binuksan, tayo ba ay sensitive to the providential leadings at saka opportunity na ibinibigay ng Panginoon sa ating gawain, sa trabaho, sa komunidad na tinitirahan natin, sa ating mga kapitbahay? Meron ba, nakikita ba nating binubuksan ng Panginoon? Nung nakaraan ay yung aming kapitbahay ay byuda ay naatake. Kami yung pinakamalapit na bahay. Tumawag yung kanyang anak. Anong gagawin natin? So tinawag ko si Engineer Pueblo ng AUP, kami mga Adventist, and we shared and helped. By that, we introduced to them yung ating paraan ng pamumuhay at naging kaibigan namin sila at magkaroon ng pag-aaral ng Bible na kasama namin dito sa aming company sa subdivision. So maliit lamang na bagay, binubuksan ng Panginoon. It can be a little accident, may karamdaman yung kapitbahay, pero binubuksan ng Panginoon ang pintuan para makalapit tayo sa kanila. Yeah. So sa makatuwid, pastor, yung oportunidad ay magbubukas sa atin kung tayo ay interesadong magpagamit sa ating Panginoon. Tama yun, pastor. Kasi kung hindi natin mapapansin yon at sasabihin na lang ninyo ay bahala na kayo dyan. Mas alam naman ninyo yan. Kagaya pagka merong high blood, hindi naman ako marunong magbasa ng BP. Pero tumawag ako ng aming kapitbahay na nakakaalam. Yung anak ni Engineer Pueblo ay isang graduate ng medicine. Tinawagan ko, sabi ko, punta tayo doon sa bahay para mabuksan yung daan. And nanalangin ako pagkatapos noon. At anong nangyari? Naging kaibigan namin sila. Tuwing may mga pasalubong dahil may business sila, ay sila na yung nag-aabot sa amin. Ito ang nagiging bunga, friendship and openness para maibigay natin ang pabalita sa kanila. Halimbawa, sa karanasan naman ni Felipe, siya ay naging bukas sa pangunguna ng Diyos at ang kanyang pagtugon sa mga tinatawag na banal na pagkakataon. Ano ang ating matututuhan naman tungkol dito? Gawa Kapitulo 8, Pastor, 26 at hanggang, pansinin natin yung unang mga talata. 26 hanggang 38. Datapat nagsalita kay Felipe ang isang anghel ng Panginoon na nagsasabi, magtindig ka at ikaw ay pumaroon sa dakong timugan sa daang palusong mula sa Jerusalem hanggang sa Gaza na ito'y ilang. At siya ay nagtindig at yumaon at narito ang isang lalaking taga-Utopia, isang bating na may dakilang kapamahalaan na sakop ni Candace, reyna ng mga Etiope na siyang namamahala ng lahat niyang kayamanan. At siya ay naparoon sa Jerusalem upang sumamba. At siya'y pabalik at nakaupo sa kanyang karo at binabasa ang propeta Isaias. At sinabi kay Felipe ng Espiritu, lumapit ka at makisama sa karong ito. At tumakbo si Felipeng patungo sa kanya at napakinggan niyang binabasa si Isaias na propeta. At sinabi, nauunawa mo baga ang binabasa mo? At sinabi niya, paanong magagawa ko maliban ng may pumatnubay sa aking sinuman? At pinakiusap niya si Felipe na pumanhik at maupong kasama niya. Anda ko nga ng kasulatan na binasa niya ito. Siya ay gaya ng tupa na dinala sa patayan at kung paanong hindi umimik ang kordero sa harap ng manggugupit sa kanya. Gayon din hindi niya ibinubuka ang kanyang bibig. Sa kanya'y papagpakababay inalis ang kanyang paghuhukom.
Sino ang maghahayag ng kanyang lahi sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay? At sumagot ang bating kay Felipe at sinabi, pinamamani ko sa iyo, kanino sinasabi ng propeta ito? Sa kanya bagang sarili o sa alinmang iba? At binuka ni Felipe ang kanyang bibig at pagpapasimula sa kasulatang ito ay ipinangaral sa kanya ni Jesus. At sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig at sinabi ng bating, narito ang tubig, ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan. At pinag-utos niyang itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating at kanyang binautismuhan siya. Narito, Pastor, ang karanasan, napansin natin na si Felipe ay naka-open sa whisper. Narito, Pastor, pag tayo'y nagwi-witness, kasama natin anghel, kasama natin ang banal na espiritu, at sila yung pumapatnubay at bumubulong sa atin na itong taong ito, lapitan mo, kagaya kay Felipe. Hindi niya maintindihan yung kanyang binabasa. Ipaliwanag mo, magtanong ka. Alam niyo kung minsan ang isa sa mga hadlang, ayaw nating lumapit, baka isnabin tayo, baka hindi tayo entertainin. Subalit, nais kong idiin na marami ang mga taong naghihintay ng kaligtasan na maunawaan ang banal na kasulatan. Ang banal na espiritu gagawa sa kanilang buhay, bubuksan providentially yung paraan para tayo makalapit sa kanila. Ayan. So kaya nga sa ating mga nakakaalam ng mga kasulatan, mga nag-aral ng salita ng Diyos, kapag ka dumating sa atin ang pagkakataon o binuksan yung pintuan, ang katanungan natin ay ano ang mga dapat nating gawin upang maipaliwanag ang kasulatan? Paano natin? Unang-una sa lahat, Pastor, ay tingnan natin ano yung pinag-aaralan nila. Alam nyo kung minsan, gusto natin pagka tayo nagsasaksi, kung ano yung gusto natin idiin, doktrina kaagad. No, magsimula tayo doon sa alam nila na bahagi ng banal na kasulatan. At hindi dapat contradictory kaagad ang ating approach sa kanila, kundi yung ipaliwanag ito at dalahin natin sila sa mas malinaw na pagkaunawa ng pag-aaral ng salita ng Diyos. It should never be controversial ang ating approach, kundi kung nasan sila, ano ang hindi nila naiintindihan, yun ang ating ipapaliwanag sa kanila para maging daan ng mag-open sila sa mas malalim pang mga pag-aaral. Amen. Alam niyo mga ginigiliw natin mga kapatid, talagang maraming mga tao naghahanap ng kaharian ng ating Panginoon. Ang tanging kailangan lamang ay mayroong lalapit sa kanila at magsasalita noong may katotohanan mula sa banal na kasulatan. Kaya nga binabanggit din ng Biblia, kapag tumingin kayo sa bukiran, napakarami na ang aanihin. Ang malaking suliranin ay kakaunti ang mga manggagawa. Pastor, ano ang dapat nating gawin para harapin ang problemang ito? Ayan. Pastor, sundin natin ang panawagan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon sa ating iglesia, magtatapos na ngayong weekend yung tinatawag na 100 Days of Prayer. Bakit? Panginoon ang nagsabi, ipanalangin ang Mateo 9:38, Pastor. Idalangin nga ninyo sa Panginoon ang aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Mga kapatid, membro ng ating mga iglesia, ang unang role natin, ipanalangin natin. Anong ipapanalangin? Na tayo mismo at ang mga kapatid ay maramdaman at isugo niya na tumulong sa ating pag-aani ng mga kaluluwa. Ikaw at ako. Hindi lang siya magpapadala ng iba, kundi sana ang ipanalangin natin, i-qualify niya ako at suguin din niya ang bawat kaanib ng iglesia, ikaw at ako, na makibahagi sa isang pag-aani ng mga kaluluwa upang mahanda doon sa pag-uwi natin sa langit na bayan. Amen. Mga kinigiliw namin mga kapatid at mga kaibigan, kung titingnan natin ang mga tao sa paningin ni Jesus, makikita natin sila bilang mga nagwagi para kay Kristo, sapagkat sila ay nilikha rin sa kanyang imahen. Sa kabila ng hindi magandang kalagayan ng kanilang buhay, naniniwala tayo, mayroon silang panloob na hangaring makilala ang Panginoong Hesus. Totoo ito, na nasubukan natin ang magandang patotoo sa babaeng Samaritana, ang ito
Ethiopianong bating, ang magnanakaw sa krus, ang Romanong senturyon at marami pa sa bagong tipan. Walang halaga ang pagkatao kung wala si Kristo. Ang pagkakilala sa walang hanggang katotohanan na ito ay nakakakita sa atin. Alalahanin natin na bagamat ang mga individual ay malinaw na nakakaramdam ng mga pangangailangan, sila rin ay mayroon isang walang hanggang pagnanais na makilala ang Diyos. Ituring po natin ito bilang isang panawagan sa atin na maging kanyang kasangkapan para sa pagbubukas ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa mga tao, lalo na sa mga nakapaligid sa iyo. Nawa sana ang ating tinalakay na ito, ilalangin natin, mai-apply natin sa ating mga buhay upang ito'y mag-motivate na makisangkot tayo sa kanyang banal na gawain na nagbibigay kasiyahan sa ating Panginoong Diyos. Bago po tayo manalangin, atin munang saksihan ang isang awitin. O kay ganda ng mga kamay na nagbigay ng alak at tinapay. O kay ganda ng mga paang lumakad patungo sa krus at namatay. O kay ganda, o kay ganda, o kay ganda, katawan ni Jesus. O kay ganda ng pusong bigo na nagdala ng mga sala ko. O kay ganda ng mga mata na hindi namuhing nagpatawad siya. O kay ganda, o kay ganda, o kay ganda, katawan ni Jesus. Dahil nag-alay ng buhay, nais ko ring mabuhay gaya niyang nagbayad ng ating kasalanan. Ating kasalanan. O kay ganda ng kakasalin, naghihintay siya, mga matay nagniningning. O kay ganda ng mapagpakumbaba, ang bunga nito'y kabutihan ng madla. O kay ganda, o kay ganda, o kay ganda, katawan ni Jesus. O kay ganda ng mga paang nagdadala ng mabuting balita. O kay ganda ng mga kamay na nagbigay
Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, kami naggagalak na lumapit sa inyo sa napakagandang leksyon na inyong itinuro sa amin, na inaanyayahan nyo kami na sumaksi at makisama sa pagpapatupad ng inyong misyon sa sanlibutang ito. Nawa sana, Ama, bigyan nyo kami ng mga paningin ng katulad ng Panginoong Hesus, na sa bawat taong nakikita namin ang kanilang pagnanasa na nais nila lumapit sa Panginoong Hesus, makilala ang Panginoong Hesus at tanggapin siya bilang personal na tagapagligtas. Sana'y sa pamamagitan ng aming pamumuhay, makilala ang aming Panginoong Diyos. Pagpalain niyo ang lahat na sumusubaybay sa programang ito, igawad ninyo ang basbas at tanggapin niyo ang aming pagtatalaga. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa ating naging talakayan. Sana po muli tayo magkasama-sama sa susunod na serye. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama natin si Pastor Nestor Ilioma ay nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.